aga, kita bilang nagatuo kag nagasalig sa aton nga Dios, ang kamatayon isa ka realidad na aton pag-aatubang tanan. Siguro sa silingan tikon, tauna lang ang aton nga utod na si Sir Romel. Nadugduman ko si Sir Romel sa diri pa ko na-assign. Una ko ma-assign sa Purupandan Municipal Police Station 2012. Kaga masabi ko si Sir Romel makita ng kahon ko sa ilang akalanaan ni Tita Astrid. Dira pa ko na-assign. Kaga nakibot man ako gani actually isang brother na ko sa akong ginambalan na maghambal sa isa kadlaw. Dumdumon naton that there is what we call unshakable hope of eternal life. Ano ang abot silingon? Ang wala nagakaluya nga paglaom sa kabuhi nga walang katapusan. Wala katapusan. The most searchable, number one searchable verse sa Google, ano nang tinatawag na John 3:16. Magaling ang ba sa John 3:16? For God so loved the world, and that world is you and me. Bangod, sanggog na sang Diyos sa atong tanan, kung ikaw ang kay gugma ng ginahimo mo, naghahatag ikaw. So, hanggang sa Biblia, sa John 3:16, siguro gamay pa ta, memorize na na, for God so loved you and me, and that is the world, He gave. Hindi lang basta-basta nga pasapayan lang ang paghatag, kundi He gave His best. Anong ginatagya? Ang iyang buktong anak. Ikaw, isa lang ito bata. Ilang bata ni Sir Romel? Eternal life. So, unang punto, nagasilibrar kita sa kabuhi na wala sa katapusan, or what we call unshakable hope of eternal life. Ang atong pundasyon na sanding base sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 14, kasi sa Ilonggo basahan ko, mga kauturan, hindi naman gusto na hindi ka mo makahibalo pati sa mga nagatulog sa kamatayon, agad hindi ka mo magkasubong pareho sa ibang nga mga tao nga wala siyang paglaom. Kaya nagapati kami nga si Jesus napatay kat napanhaw ni wat kagani nagapati kami nga ang Dios magadala upod kay Jesus sadtong mga nagtulog sa iyo. So meaning, the Word of God is telling us if you believe in the Lord Jesus Christ, you will not perish, but you have eternal life. Mga apyan ng mga kauturan, the moment you trust in the Lord Jesus Christ, kung makadumdum ka sa isa ka pangitabo sa imo kabuhi, nga naginulso ka sa imo nga sala, you repent from your sins and you turn to the Lord Jesus Christ and ask the Lord, Lord Jesus, I want that eternal life. And I believe and I trust in you. Please come into my life and be my Savior and Lord of my life. The promise of God for us is what we call eternal life. There is hope after death. There is hope after death. What a profound promise na ginhatag sa aton sa Ginoo, that in times of loss, it's easy to feel sometimes kaka-overwhelmed kita sa kasubok. Kaya hindi na nato maupod ang ato ngayong mata. The finality of death, sometimes we can see para daw hindi mo matakos ang kasubok, na hindi mo nakakaupod ang imong amay, ang imong autod, ang imong abyan. Ako, sa napatay ako na 3 years old pa ako. Hindi ko mamayo maintindihan kung anong balatya ko. Pero sa nagadako na ko, mawala sa nanay,
dito ko na-realisar, sa kada lubong ng ginakatuan ko, ano ay hanap balagyagon? Nakon kung may arat ako buod sa nabatay nakon nga namin. 5:13. These things have I written unto you, the Bible. These things have I written unto you who believe in the name of the Son of God, that is Jesus Christ, that you may know. Hindi ka lang mag-hope, hindi ka lang basi, that you may know that you have eternal life. That is the assurance that we have, na kung ikaw magatungo sa anak sa Diyos, mapatay ka man, pero may kabuhay ka na wala sa katapusan. Pero may isa nila takos-takos doon ako. Huwag kabuhay, example, amo na kalawin, kalipot, saan amo nilang tiles, pero minatawag na eternal life, wala sa katapusan. Kabuhay mata, ang balon tabi, sisintas, tinta o cinta, punos na ang mga 90, ang 100. Pero ang eternal life, ang ginaampal sa Diyos, sa Biblia, kung magtuo ka kay Jesus, walang sa katapusan, nakaubod siya. Power of remembrance. Ang focus natin sa ikaduha nga punto, amo ang remembrance. It is through our memories that our loved ones continues to live in our hearts and minds. Ano ba lang ang mga madugduman natin sa kabuwing ni Manong Romel? Ako mahambal ko ha, wala sa tao nga perpekto. May mga kakulangan kita. Pero may arak man siya, kag ako, kag ikaw, naginhimo ng mga maayo. May mga sakripisyo siya, naginhimo para sa iya mga kabataan. Kag sa aton, amo man. Madamong kita sa mga kapakyasan sa kabuhi, pero mahambal ko, mga utol, ina ng mga kasalanan, pwede patawaron. Kasubong sa atong kasalanan, naging patawad man sa Ginoo, naging hugasan niya ang atong mga sala. Kabalo ka ba lang, wala ka kabuhinan ni mo sala? Pero ang hugasan sa dugo ni Kristo Jesus, ang baka masimba ko para mabuhinan ako sala. Hindi ako sila. Ang sala, tama sa Bible, ginugasan sa dugo ni Kristo Jesus. By the blood of Christ, our sins are cleansed. Kagamba niya dito sa cross, sa Calvario, sa John chapter 19, verse 30, ang niya, it is finished. Remember that when Christ shouted that, wala pa ta na bata. Meaning, our sins is in the future. Meaning, when Christ said, it is paid in full, the past, the present, and the future sins, ang muto ang ginbayaran niya dito sa krus sa Calvario. Gani, ang kunon natin kapasalamatan siya sa pagpatawad sa ating mga kasalanan. Pasalamatan ng Ginoo sa pagbuhi ng ginatag niya, kag ang mga memories, kag tinion, na kung sa diin, kaupod pa natin ang atong nahimata. Third and the last, ang ginatawag natin na pagtuo. The unwavering strength of faith. In 1 John chapter 11 verses 25 to 26, Jesus proclaims, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Meaning, there is what we call eternal life. Mapatay ka man. That is the first step. Pero kung hindi ka magtuo kay Yesu Kristo, mayroon na tawag na second death, and that is eternal death in the lake of fire. Amoy nang natawag na impyerno. Masami maglubok ang taal. Kung siguro, gusto ni Mrs. permit dito na sa kanlaon mo. Sa may isa sa Kasidyana, nag-respondi sa mga evacuation center, ay galubok ang bukan.